Welcome back sa ating panibagong adventure sa Night Spot Fishing mga lods. Eto, naglalakad kami papuntang Barangay Kasibang. So shoutout muna tayo kay Master Rapid Sport Fishing, Master Renan Fishing Adventure, Master Pine Expert Wildlife History, kay Idol John Castelio at kay Master John Fishing TV. So shoutout mga lods at mga master. Ito na nga kami dito sa Barangay Kasibang at malapit na yung fiesta pala dito. Kaso hindi naman tayo mahilig pumunta sa fiestahan kaya mamamana na lang tayo dito. So kasama ko sina paring Yep, si Joshua at si Harvey. Bali apat kami. Dito lagi kami nag-uumpisa sa may Barangay Kasibang papuntang Barangay Burapod. Hindi ko na lang nabibideo mga lods habang nasa daan para hindi na masyadong humaba yung video. So let's go na! At sana swertein tayo sa gabi ito. At hindi natin makita yung mga kasama natin. Kaya eto yung unang nakita natin mga mga ka-adventure. Isang balanak o agwas na kung tawagin ko dito sa isla namin. Dahil yung buntot niya na kulay dito kasi lumalaki yung flathead gray mullet na isla na ito. Mullet fish. Pero mailap at ayaw natin ma-jempuhan at makakuha na ng pwesto. Kasi nag-aalangan tayo. Kasi mga batuhan yung ispat niya at matigas yung balat niya. Kaya hinayaan ko na lang. So ito yung unang nahuli natin. Isang dalagang bukid o maransing. Ito yung dalagang bukid na hindi talaga lumalaki. At marami ka dito sa lugar namin. Kaya kinukuha ko na rin to. Tingnan na. Medyo maliit lang yung titingnan mga adventure pero goods na yung size niyan. At dito naman sa susunod natin dive ay isang tragbago yung nakita natin dito. Mahirap nga lang yung pwesto. Ayun siya, maliit lang kung titingnan kasi hindi natin malapitan dahil merong mga bato na nakaharang at ayun na. So kung bagwang ka pa lang sa ating channel mga adventure ay baka naman pag-subscribe kayo at para updated kayo sa ating next video. Ito napakaraming pusit sana pero sobrang ilap nila. At ito yung sinusundan ko, yung isang medyo may ilap rin. Iniwan tayo. So ito na nga, ayun hindi tinamaan. Tapos ayan siya mga lods. Ayun tinusok ko na lang. Hindi ko na naniro yung pana. Kasi lumapit na siya at matalas pa naman. Kaya nahuli pa rin natin. Good size na yung pusit na ito. Ayan. Ayaw niya pala nung may rubber. Gusto niya yung tusok-tusok lang. So ito yung pangalawang pusit. Goods na rin to. Ayan, tinusok ko na lang. Ito pa sa nanan. May tatlo. Ay bali apat na yan. Ito yung medyo malaki yung tinusok natin. Hindi natin yan ginamitan ng rubber mga adventure. Tinusok na lang. Ayan, nakadalawa agad tayo. Ayan, naka-load pa yung spare gun natin. Ito talaga yung nakakaasar mga adventure. Yun o. Hindi tinamaan kaya sinubukan ko natin. Mas lalong hindi natin nahuli. Yung needle fish na yun. At eto, dalagang bukid. O ito yung tinatawag dito sa isla namin na Binason. At napaka-good size na nito. At hindi pa kami dumadayo. Kasi kakakalma pa lang ng habagat at maliwanag yung buwan sa dive namin dito. Yes, nasa may harapan kasi kami ng habagat area mga adventure. Baka biglang umano na masira yung bangka na sinasakyan namin. Ang mahirapan kami lumao. Kaya pag dito lang o kumalma yung habagat ay naglalakad lang kami papunta sa spot at para kung pumalon man ay madali kami maka ahon at
maglalakad na rin pauwi. So eto naman, bago wala tayong masyadong malalaking nahuhuli sa mababaw mga ka-adventure. At nagsatsaga lang tayo kung ano yung nakikita natin. Hindi tayo kagaya na iba na matataas talaga yung mga breakhold nila. Kaya huwag na lang natin ipilit pag ganon. Pakontento lang tayo kung hanggang saan na yung kaya natin. Kasi safety first lagi tayo. So eto, dalagang tubig rin ito. Pero kung tawagin to dito sa lugar namin ay isang sinamuro. O sa English ang tawag dito ay blue stripe fusilier. Kung baguhan ka pa lang sa pamamano ng adventure at wala ka talagang budget sa pagbili ng mamahaling pana, ay ganito lang yung gawin mo. Ayan. Hindi tinamaan yung isang matambaka. Hindi naman to advanced spear gun yung gamit ko. Kasi wala tayong budget. Kaya magtatsaga na lang tayo sa DIY na bigato. O hindi yan di advanced trigger. Pero nakakahuli rin naman kaya dito na lang muna tayo. Tsaka na lang tayo bibili pag may budget. Talaga sa ngayon, mahirapan pa kaya wala tayong magagawa. Kaya eto na lang muna. So yan, isa na namang lapo-lapo yung nahuli natin at goods nito, goods na pang 200 pesos. At malapit na kami dito sa barangay namin. Bali, magti 10 PM. Mga 3 hours din siguro yung drive o mahigit 2 oras. So, eto, isang taragbago. Yung nadali natin o tagbago lang kung tawagin to dito sa isla. At 100 pesos per kilo. At ito yung huli natin. Isang pusit na napakagod sa isla. Nasa mababaw na lang yan. Ayan, mga nakatayo na lang ako dyan. Mga hanggang bewang na lang siguro o hanggang balikat yung dagat. Kaya dito, umahon na kami mga adventure at ako na lang pala yung natira. Kasi medyo dumiretso pa ako para makadagdag ng benta sa may unahan ng barangay namin. Sila na parang nakaahon na. Kaya dito, pahinga muna ako sa saglit. At andyan si Joshua, yung kasama natin kanina, nag-aantay rin. At itong isda ko ay bibenta ko doon kay paring niya. Pag doon na lang kami nagbabalimpang. At maka 200 o 300 pesos at may ulam na ay salis na. Ganito lang talaga buhay sa isla mga adventure. Wala ditong mga malalaking kumpanya o pabrika na pwedeng pagtrabahuan. Magsasaka at pangingisda lang. At simple lang talaga yung buhay dito. At ayan yung huli ni Joshua. Medyo marami-rami rin tayo sa akin. At kumukuha pala ako dito. Dito. Ayan mga ka-adventure. Hindi ko na lang sinama sa video. Kasi Good pa ba yun? Hindi ito good. bebenta ko rin yan yung mga makulay na isda. Kasi marami yan dito. At Makaabot ba? Nasa mababaw lang. Kaya Di ba tinutunan huli ko na? na. Bumenta na rin. Pandagdag na rin sa Ito na di. income ngayong gabi. Ito na. Bali, 100 pesos per kilo. Boris, tago sa kilo? Oo. Oo, tago sa Kasama na yung mga kulay na isda at mga taragbago. Oo. 150 na rin tapos nakabenta tayo Ulam. plus na isda na 700 grams lang siguro o 1 kilo. Wadi pa man yan. Hanggang dito lang muna mga ka-adventure at thank you for watching.